kapalagian. Mamaya ay ipapaliwanag ko sa inyo yan. Pero bago po yan, alam po ninyo, ako ay, nung aking pinag-aralan itong talatang ito, na masasabi ko napakaigsi lang dahil meron lang 3 verses ito. Mateo 4, mula 23 hanggang 25 lang. Pero kahit ito ay napakaigsi, nag-ubos talaga ako ng napakaraming oras na pag-aralan ito. At medyo nahirapan talaga ako, kaya ang hihilingin ko sa inyo ngayon ay ipanalangin nyo rin ako habang ako ay nagsasalita dito sa inyong harapan, na maging tama ang aking paghayag sa salita ng Diyos at hindi lamang mga haka-haka. Pwede nyo ba akong ipanalangin ng ganyan habang ako'y nagsasalita? So, pwede ko hubang anyayahan kayong magsitayo at ating babasahin yung ating pangunahing talata sa hapong ito na makikita natin sa Mateo chapter 4, verse 23 hanggang 25. Sabay-sabay po nating basahin yan. At nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinapangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Kaya napabantog siya sa buong Syria at kanilang dinala sa kanya ang lahat ng mga may karamdaman, ang mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga may epilepsya, at ang mga lumpo. Sila ay kanyang pinagaling, at sinundan siya ng napakaraming tao mula sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at mula sa ibayo ng Jordan. Manalangin po muna tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo sa amin na kami ay makapagtipon at makapag-aral ng inyong salita. Naway mangusap po sana kayo sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong banal na Espiritu. Huwag niyo rin po sanang hayaan na kami ay gambalain ng aming kaaway. Salamat, Panginoon, dahil sa mga katotohanan na aming natututunan dito sa inyong salita. Ang panalangin ko lamang po, naway ito pong mga aral na aming natututunan ay maisabuhay namin. Salamat pong muli, Panginoon, sa oras na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, magsiupo tayo. Alam po ninyo itong chapter 4 verse 23 to 25. Tayo po ay nasa huling yugto na nung tinatawag natin na mahabang introduction or yung mahabang pagpapakilala ni Mateo dito sa ating Haring Mesiyas. At sino ba yung ating Haring Mesiyas? Walang iba kundi si Jesus, si Jesu Kristo. Kung maalala ninyo, simula dun sa chapter 1 hanggang itong mga huling verses sa chapter 4, makikita natin na napakaraming propesiya na ipinakita si Mateo. Para sa anong kadahilanan? Isa lamang ang kadahilanan niya, upang mapatunayan na si Kristo Jesus nga ang tunay na Haring Mesiyas. Kung naalala nyo, doon nagsimula, doon sa kaangkanan ni Jesus, kung saan natin nakita na sa magkabilang panig, sa lahi ni Jose at sa lahi ni Maria, ay nanggaling si Jesus kay Haring David. Ano pa? Yung birheng kapanganakan ni Jesus, na kung saan doon ay napatunayan na si Jose ay hindi ang ama ni Jesus. Sino ba ang ama ni Jesus? Ang Diyos Ama, ang banal na Espiritu ng Diyos. At pagkatapos noon, nakita rin natin yung pagbisita nitong mga mago, nitong mga pantas. Na noong mga panahon na yon, itong mga pantas na ito, ang siyang mga naghuhubog, no? Naghuhubog dun sa mga magiging future kings, yung mga magiging hari. At itong pagbisita ng mga mago na ito, o ng mga pantas na ito, ay isang katunayan na tunay nga na ipinapakita na si Jesu Kristo ang tunay na Haring Mesiyas. At pagkatapos niyan ay ipinakita rin doon yung 4 na heograpikong propesiya na kung saan ay pinakita si Jesus
na ipinanganak sa Bethlehem, na siya ay tinawag mula sa Ehipto, na kung saan ay siya ay tinawag din na isang Nazareno, di ba? At hindi lang yun, pagkatapos noon, nakita rin natin yung propesiya patungkol kay Juan Bautista, na kung saan doon ay sinabi na siya ang boses na nagsisigaw doon sa ilang. At yung yung pinakahuling propesiya na ating napagtuunan ng pansin ay itong tinatawag nilang liwanag na sumilay. At saan ba sumilay itong liwanag na ito? Doon sa lupain ng Zebulun at Naphtali, na kung saan ay tinatawag din nilang Galilea ng mga Hentil. At pagkatapos ng mga propesiya na yon, na tuntunan natin kung saan ay sinabi ni Mateo na nag-umpisa na si Kristo sa kanyang paghayag ng mensahe niya. At ano ba ang pinakaunang mensahe ni Kristo nung siya ay naghayag? Ano yung mensahe niya kung naalala nyo pa? Dapat natatandaan nyo pa yan kasi paulit-ulit nating inulit yun, di ba? Sisi kayo. Yun ang unang mensahe na ibinigay ni Kristo Jesus. Repent, for the kingdom of heaven is at hand, sa wikang Ingles. At pagkatapos niyan, kung naalala nyo pa 2 weeks ago, yung mensahe ni Brother Rico, na kung saan ay may mga tinawag si Jesus, di ba? Tinawag niya yung mga mangingisda at gagawin daw niya silang mangingisda ng tao. At ito yung mga unang disipulo na pinili ni Kristo Jesus. At sa hapong ito na yung ating pag-uusapan. Yung ministeryo mismo ni Jesus. At kung nakita nyo kanina doon sa ating titulo, iniligay ko doon ang di palagiang ministeryo ni Jesus. Siguro iniisip-isip nyo na, bakit di palagian? No? Well, sa wikang Ingles, no, nahirapan actually ako doon sa translation, pero yun ang nakita kong pinakamalapit. Sa wikang Ingles, ang tawag doon ay itinerant. Na ang ibig sabihin ay pagala-gala, hindi naiistasyon sa isang lugar. Pero bago ko pa ipaliwanag sa inyo yan, ibibigay ko muna sa inyo yung ating 3 punto na pag-aaralan natin sa hapong ito. At ito po yung mga yon. Ang di palagiang ministeryo ni Kristo, yung sa kanyang pagtuturo sa sinagoga, yung kanyang pagpapangaral o paghahayag ng ebanghelyo ng kaharian, at yung pinakahuli ay yung pagpapagaling sa lahat ng may sakit at may karamdaman. Ito po ang di palagiang ministeryo ni Kristo. Bakit nga di palagian? Kung makikita nyo dito sa Matthew 4, verse 23, dun sa unang sentence na nakalagay dyan, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea. So dito pa lang makikita ninyo na talagang hindi pumuesto si Jesucristo sa isang lugar. Bakit? Nilibot niya ang buong Galilea. Ang ministeryo ni Kristo Jesus ay hindi lamang po nakaistasyon sa iisang lugar. Siya po ay palipat-lipat. At alam po ninyo, itong paggagala-gala ni Jesus, yung kanyang pagpalipat-lipat sa pagproklama, sa pagturo, sa pagpapagaling, ito po ay isang misyon na ibinigay sa kanya na dapat niyang tuparin. At siya ay naging focus doon sa misyon na yun. Kaya't ang ginawa niya ay nagpalibot-libot siya sa buong Galilea. Alam niyo po na mayroong 240 bayan sa loob ng Galilea. Ito ay ayon kay Josephus. At dito sa 240 bayan ay mayroon pong 3 milyong katao na nakatira dito sa 240 bayan. Hindi ba't ito ay isang napakalaking sabihin natin na field na dapat ay tamnan ni Jesus ng kanyang mabuting balita? Yan po ang ginawa ni Jesus.
siya ay nagpalibot-libot doon sa Galilea. At kung titingnan natin dito sa Mateo chapter 9, verse 35, ano ang sabi dyan? Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga lungsod at mga nayon na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang magandang balita ng kaharian at pinapagaling ang bawat sakit at bawat karamdaman. Ito ang unang-unang ministeryo na ginawa ni Kristo Jesus. Siya ay nagturo saan? Sa sinagoga. Alam niyo ho ba kung ano ang sinagoga? Madalas natin yan naririnig sa Bagong Tipan, di ba? Sa Lumang Tipan, kadalasan ay templo. Pero pagdating dito sa Bagong Tipan, ay sinagoga. Kaya't nararapat lang siguro na dapat nating maintindihan, ano ba ang isang sinagoga? Meron akong picture na ipapakita dyan sa inyo. No, ganito ang itsura ng isang sinagoga. Ang salitang sinagoga sa wikang Ingles ay synagogue. Ito po ay dalawang salitang Greko na pinagsama, na ang una ay yung salitang sun, na ang ibig sabihin ay ipinagsama, at yung salitang ago, na ang ibig sabihin ay kinolekta. Sa wikang Ingles, ang ibig sabihin nito ay to lead together, collect, or convene. Ipinagsama. Yun ang ibig sabihin ng sinagoga. Alam po ninyo, yung mga sinagoga nung panahon ni Jesus, ito ay iginaya din dun sa templo nung panahon ni Haring Solomon. Kumbaga miniature nung templo na ginawa ni Haring Solomon para sa ating Diyos. Makikita nyo doon sa loob ng sinagoga, meron silang tinatawag na center building, yung nasa gitna na yan, na kung saan ay may dalawang malaking poste at pinaligiran yan, na ngayon ay tinatawag nila na isang court sa wikang Ingles. Hindi ko lang alam kung paano tawagin yung court sa Tagalog, no? Pero sa wikang Ingles, ito ay isang court. At makikita nyo doon sa gitna, sa loob niyan ay may mga silya na medyo elevated, matataas, na kadalasan ay inuupuan ng mga tinatawag natin na elders nung sinagoga. Alam po ninyo, sa mga Hudyo, pag merong 10 Hudyo na nagsama-sama sa iisang lugar, meron silang responsibility, meron silang responsibilidad na tumayo o magtayo ng isang sinagoga. Basta may 10 Hudyo na nagsama-sama sa isang lugar, meron silang responsibilidad na magtayo ng isang sinagoga. At doon sa mga taong nagkasama, yung mga Hudyo na magkakasama, ang gagawin nila ay pipili sila ng isang pinuno, no, at mga elders. Halos parehas din sa setup ng isang Kristiyanong congregation, di ba? Meron tayong pastor at meron din tayong mga elders. At dito, ang mga elders ang siyang umuupo doon sa mga elevated seats na sinasabi natin. At kung maalala nyo rin, doon sa mga kwento ni Jesus, sa kanyang mga parables or even doon sa kanyang mga pagpapaliwanag sa mga disipulo, na kung saan madalas niyang sinasabi itong mga Pariseo ay gustong umupo doon sa mga magaganda at mga kilalang pwesto o mauupuan. Ito yung sinasabi doon, na tuwing pagdating nila sa sinagoga, ayaw nilang umupo lang diyan sa paligid. Ang gusto nila, nandiyan din sila sa pulpito, sa paligid ng pinuno o kung sino man ang naatasang magsalita. At madalas, ang gagawin ng pinuno na ito, siya ang mamumuno sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. At hindi lang yan, siya rin ang naatasang pumili kung sino ang babasa ng kautusan at magpapaliwanag. At isang beses, at actually hindi lang isang beses, madalas si Jesucristo ay naatasang magbasa ng kautusan at ipaliwanag ito. Makikita natin yan dito sa Lucas chapter 4, verse 18 hanggang 22, kung saan
sa isang sinagoga sa Nazareth ay pinagsalita si Jesus. At ito ang sinabi niya. Binasa niya muna itong nasa kautusan. Sa verse 18, ang sabi rito, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyayad mula sa Panginoon. Verse 20, isinara niya ang aklat, isinauli ito sa tagapaglingkod at naupo. At ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya. At siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, ngayoy naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Lahat ay nagsalita ng mabuti tungkol sa kanya at namangha sa mga mapagpalang salita na lumabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi ba ito ay anak ni Jose? Alam po ninyo, yung mga sumunod na verses pa dyan, makikita nyo later on, hindi naging maganda ang resulta dito sa pagpapahayag ni Hesukristo. Dito sa talatang binasa natin, ipinakita rito na si Jesus ay naghayag ng salita ng Diyos. At yung kanyang inihayag ay galing doon sa aklat ni Isaias. At anong ginawa niya? Ito ay kanyang ipinaliwanag. Alam po ninyo, may mga nagsasabi na yung tinatawag nating expository teaching or expository preaching. Ang sabi ng iba ay isang bagong paraan lang daw ito ng pagtuturo. Pero alam po ninyo, simula pa nung panahon ni Jesus, ito ay kanilang ginagawa na. At iyan po ang tamang paraan kung paano natin dapat ituro at ihayag ang salita ng Diyos. Yun nga lang, katulad nung nangyari kay Jesus, na kung saan ay inihayag niya ang katotohanan anong ginawa sa kanya. Pinatalsik siya doon sa sinagoga, pinatalsik siya doon sa kanyang bayan mismo, ng kanyang mga kababayan. Nakakalungkot mang sabihin, pero yun po ang nangyari. Bakit? Dahil nga katulad nung sinabi nila sa verse 22, hindi ba ito ay anak ni Jose? Ano ba ang trabaho ni Jose? Hindi naman siya isang pariseyo, no? Napakababang uri na tao. Siya ay isang karpentero. At ano rin ba ang trabaho ni Jesus nung bago siya nag-umpisa ng kanyang ministeryo? Siya rin po ay isang karpentero. Kaya dun sa Marko chapter 6, verse 4 to 6, tignan natin ito. Sabi diyan sa verse 4, kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, ang propeta ay hindi nawawalan ng karangalan maliban sa kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay. Yun po ang nangyari sa kanya. Kung saan pa doon sa pinanggalingan niya, kung saan siya lumaki, doon pa siya pinatalsik. Hindi siya tinanggap. At ano ang sabi sa verse 5? Hindi siya nakagawa roon ng anumang makapangyarihang gawa, maliban sa ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa ilang mga may sakit at pinagaling sila. Nang gilalas siya, tama ba? Nang gilalas siya sa kanilang hindi pagsampalataya, no? Siya ay lumibot na nagtuturo sa mga nayong nasa paligid. Hindi siya masyadong nakagawa ng milagro doon sa lugar na iyon. Bakit? Dahil itong mga kababayan niya ay hindi naniniwala sa kanya. Hindi sila naniniwala na si Kristo Jesus ang Haring Mesiyas. Kaya kung titignan ninyo sa verse 6, nung siya ay napalis doon, anong ginawa niya? Siya ay lumibot muli at nagsimulang magturo. Siya ay patuloy na nagturo at nagpalibot-libot sa Galilea. Lahat ng mapuntahan niyang sinagoga, anong ginagawa ni Jesus? Siya ay nagtuturo. Habang binabasa ko ito at aking pinag-aaralan, sabi ko, anong katotohanan kaya ang pwede kong maituro sa aking mga kapatid dito sa talatang ito?
Ang inihayag sa akin ng Panginoon ay doon sa pagtuturo. Dahil nakita natin dito si Jesus, sa bawat lugar na kanyang puntahan, anong ginawa niya? Siya ay turo ng turo. Madalas kasi akong makarinig sa ibang tao na kaya hindi raw sila nagdi-disciple or hindi sila tumutulong sa ministeryo or whatever, ay dahil wala silang kakayanang magturo. Alam nyo, ako ay sumasang-ayon na mayroon talagang mga taong pinagpala na talagang magaling magturo. Pero ako rin po ay naniniwala na ang bawat mananampalataya ni Kristo Jesus, yung tunay na nananampalataya sa Kanya, ako po ay naniniwala na ang bawat isa sa atin ay binigyan ng abilidad na makapagturo. Meron akong basihan diyan. Kung naalala niyo yung Mateo chapter 28 verse 20, ano ang sabi doon? Humayo kayo at gumawa ng disipulo sa paanong paraan? Sa pagbautismo at pagturo. O, paano ka magdi-disciple kung hindi ka nagtuturo? Ano pa? Yung utos ng Diyos sa mga Israelita sa Deuteronomy chapter 6 mula verse 4 hanggang 7 or 5 hanggang 7 na kung saan ay inutusan niya yung mga Hudyo na turuan ang kanilang mga anak, pagtiyagaang turuan ang kanilang mga anak na sundin ang utos ng Diyos. Na turuan nila na mamahalin nila ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Paano mo maituturo yan sa iyong mga anak kung hindi ka tuturo, di ba? You have to teach. Kailangan mong magturo. Kaya wala ni isa sa atin dito na pwedeng magsabi na, ay, hindi ko kayang magturo ng salita ng Diyos. Dahil may responsibilidad tayo sa ating pamilya, may responsibilidad tayo sa ating kapwa. At ito ay iniutos ng Diyos, ng ating Panginoong Hesukristo, bago siya pumunta sa langit. Ito ay iniutos niya sa ating lahat. Di ba? Kayo po ba ay sumasang-ayon? Okay, very good. So tignan po natin yung pangalawang ministeryo ni Kristo Jesus. Dito sa chapter 4 verse 23, anong sinabi diyan dun sa hinighlight ko na pula? Ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. So ano ang ginawa ni Jesus? Ipinangaral ang ebanghelyo. Ang mas gusto ko sanang translation ay ipinahayag, no? Kasi sa wikang Ingles ay proclaim, no? So ipinahayag niya ang ebanghelyo ng kaharian. Maliban sa pagturo niya sa sinagoga, si Jesus ay umikot sa buong Galilea, doon sa 240 bayan na kung saan ay may 3 milyon na tao. Paikot-ikot siya doon sa mga bayan na yon at inihayag niya ang ebanghelyo ng kaharian. Ano ba itong ebanghelyo ng kaharian na sinasabi rito? Yung ebanghelyo, alam nyo na siguro kung ano yon. Iyon ay yung mabuting balita. Sa wikang Ingles, yung good news. Alam po ninyo, yung ebanghelyo, ang sabi ni Jesus ay dapat nating ihayag. Dapat nating i-proclaim. Yung salitang proclaim naman o yung paghayag, sa wikang Greko ay kerutso, na kung saan ang ibig sabihin ay ipahayag mo na may kapangyarihan at may otoridad. Yung kapangyarihan na yan ay hindi manggagaling sa iyo, kundi manggagaling sa ating Panginoong Diyos. Na kung sino man ang makarinig, sila ay makikinig at susunod. Madalas po ang ibig sabihin nitong paghayag sa wikang Greko ay konektado yan parate sa paghayag ng salita ng Diyos, sa paghayag ng ebanghelyo. Kaya pag sinabi nilang kerutso, ang ibig sabihin parate niyan ay ang paghayag ng salita ng Diyos o ang paghayag ng ebanghelyo ng Diyos. Kaya kung titingnan natin dito, ang sinabi ni Mateo na ang ginawa ni Jesus ay ipinahayag niya ang ebanghelyo ng kaharian. At kung naalala niyo ulit yung kanyang pinakaunang mensahe doon sa Matthew 4:17, ano yung unang mensahe niya?
Mangagsisi kayo. Dahil nandiyan na ang kaharian ng Diyos. Pero ito nga matanong ko sa inyo, bakit kaya mangagsisi? Bakit mangagsisi kayo? Bakit hindi niya sabihin na magsimba muna kayo o di kaya gumawa muna ng kabutihan? Bakit mangagsisi kayo? Correct. Dahil malalaman mo lang kung ang isang tao ay tunay na ligtas ay kung may makita kang tunay na pagsisisi na nangyari sa kanyang buhay. Kapag walang tunay na pagsisisi, malamang yan, hindi ligtas yan. Dahil doon mo lang makikita kung siya ay ligtas is kung merong pagsisisi ang nangyari sa kanyang buhay. Kaya't ito po ay napaka-importante. Ito po ang unang hakbang sa kaligtasan. Yung tunay na pagsisisi. Diba? Yun yung unang, yung sabi ni Kristo sa 1:10:27, na ano ang gagawin ng kanyang mga tupa? Sila ay susunod sa Kanya. At yung pagsunod na yon, ang unang hakbang parati ay pagsisisi. Ang mensahe ni Kristo ay napakasimple. Ang mensahe ni Kristo ay hindi lang pala simple, masakit din. Kasi, ano sabi niya? Mangagsisi kayo. Dahil ang kanyang kaharian ay nandito na. Dahil ang Haring Mesiyas ay nandirito na. At siya ay namumuno. Siya ay naghahari sa panahon natin ngayon. Yung sinabi dyan na ebanghelyo ng kaharian, yung salitang kaharian doon ay hindi yung aktual na kaharian. Ang sinasabi lang doon, yung kaharian, ay yung kaharian na pamumunuan ng ating Panginoong Jesus. Bakit? Dahil dito sa Mateo chapter 28 verse 18, ang sabi dyan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng autoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ito ay bago pumunta sa langit si Jesus, ipinahiwating niya, ipinaalam niya ito sa kanyang mga tagasunod, na ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng autoridad sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa kanya. Ibig sabihin, siya na ang mamumuno. Yun ang mabuting balita na inihahayag ni Hesukristo. Na nung sinabi niya, nandito na ang ebanghelyo ng kaharian, ang sinasabi niya doon na ang Haring Mesiyas ay nandirito na at siya ay mamumuno. Kailan nag-umpisa yan? Nung siya ay pinatay sa krus ng Kalbaryo at nung siya ay nabuhay na muli. At dito sa pangatlong ministeryo niya, na kung saan ay medyo matatagalan tayo ng konti, tingnan natin muli ang Mateo 4:23. Ang sabi niya diyan, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at nagpapagaling ng lahat ng sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Pagkatapos niyang ituro at ihayag ang salita ng Diyos, pagkatapos niyang ihayag ang salita ng Diyos, anong ginawa niya? Ipinakita naman niya ngayon ang kanyang gawain. At ano yung kanyang gawain? Siya ay nagpakita ng mga senyales o ng mga milagro sa pamamagitan ng pagpapagaling sa mga taong may sakit at may karamdaman. Alam po ninyo, ang nakakalungkot lang dito sa panahon natin ngayon ay may mga taong nililinlang ang ibang tao na para lang sila ay madala sa kanilang iglesia, bibigyan nila ng false hope o ng maling pag-asa yung mga tao na sila ay gagaling sa kanilang karamdaman kung sila ay a-attend nitong iglesia na ito. Yun ang kanilang panghatak sa tao. At kadalasan, ito ay nagbabalat kayo sa tinatawag nating miracle crusade. Yun ang madalas nilang ginagawa. Nahahatakin nila ang mga tao, kayo ay pagagalingin ng Diyos, basta umattend lang kayo dito. Alam ninyo,
dapat tayong maging maingat. Kaya kailangan nating pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Hindi ko po sinasabing hindi kayang pagalingin ng Diyos ang taong may karamdaman. Ginawa nga yan ni Jesus dati. At meron din akong nakitang mga taong tunay na pinagaling ng Diyos dahil sa kanilang pananampalataya. Pero dahil sa kanilang pananampalataya, yun ang kadahilanan ng kanilang kagalingan. Ngunit hindi rin lahat ng tao ay napapagaling. Depende yan sa kalooban ng Diyos. Ang nakakalungkot kasi itong mga tao na ito na nanlilinlang ng ibang tao, siyempre kung ikaw ang nasa sitwasyon ng may sakit, madali kang mahulog dun sa kanilang pain eh. Dahil ikaw ay desperado, gusto mong gumaling, lahat ay susubukan mo. Kaya't nadadala nila yung mga taong ito. Alam ninyo, ang kaligtasan ay hindi pwede manggaling sa pagpapagaling ng isang pisikal na sakit o karamdaman. Hindi po pwedeng manggaling yan sa healing. Ang kaligtasan, ayon sa Roma 10:17, ay pwede lang manggaling sa hearing, hindi sa healing. Kung titingnan ninyo sa Roma 10:17, ang sabi diyan, kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Alam po ninyo, ang pagpapagaling ng Diyos, ang kasiguraduhan, pag narinig mo ang kanyang salita, ang siguradong gagaling sa iyo ay ang iyong espiritu, yung iyang spiritual condition. Papagalingin yan ng Diyos, sigurado yan, 100%. Pero yung iyong pisikal na katayuan, o yung kung ikaw man ay may karamdaman, yan ay magdidepende sa ating Panginoong Diyos. Pero pwede ka rin niyang pagalingin. Yan ay kung ito ay kanyang loloobin. Alam ninyo, mismong si Pablo, hindi ba? Ilang beses niyang hiniling sa Diyos na siya ay pagalingin. 3 beses. 3 beses din siyang tinanggihan. Tingnan natin ngayon ang Mateo chapter 14, verse 14. Tingnan natin ang layunin ng itong ministeryo ng pagpapagaling ni Jesus. Ano ba ang layunin nito? Unang-una, ito ay isang pagpapahiwatig ng pagiging mahabagin ni Jesus. Ipinakita niya yung kanyang compassion, yung kanyang pagiging maawain. Sa Matthew chapter 14, verse 14, ito ang sinasabi rito. Pagdating niya sa pampang, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit sa kanila. Dahil sa kanyang awa, dahil sa kanyang habag, anong ginawa niya? Pinagaling niya yung mga taong may sakit. Hindi lamang po yun. Dito sa Mateo, chapter 20, verse 29 to 34. Tulungan nyo nga po akong basahin yan. Nang sila'y sa Jericho, sila'y sumigaw na nagsasabi, Ngunit sinaway sila mahabag ka sa amin, Panginoon, anak ni David. Verse 32, tumigil si Jesus at sila'y tinawag at sinabi, Panginoon, mabuksan nawa ang mga mata namin dahil sa habag ay hinipo ni Jesus ang kanilang mga mata. Dahil sa kanyang habag at awa sa mga tao, ay kanyang pinagaling sila sa kanilang mga karamdaman at kanilang mga sakit. Yan ang ginawa ni Jesus.
ito ay isang expression o isang pagpapahiwatig ng kanyang pagiging mahabagin. Alam niyo ba yung isang verse na napakaigsi? Yung Jesus wept, di ba? Na kung saan ay umiyak ang ating Panginoon. Yun po ay sa kadahilan ng naawa siya. Hindi lamang para kay Lazaro, kundi doon sa buong Israel, na kung saan marami sa kanila ay naliligaw. At yung awa na iyan ay kadalasan ay naipapakita ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga gawa. Nang isa sa mga rito ay yung pagpapagaling doon sa mga may sakit. Ano pa ang isang kadahilanan? Ito po yung isa pang kadahilanan o yung layunin pa lang. Ito ay katuparan ng propesiya. O ulit na naman, katuparan ng propesiya. Paulit-ulit si Mateo, di ba? Yun ang gusto niya kasing gawin, na ma-convince niya, na maipakita niya sa mga tagapakinig niya o tagabasa ng kanyang ebanghelyo, na si Kristo Jesus nga ang tunay na Haring Mesiyas. Kaya kumukuha siya ng mga propesiya doon sa lumang tipan at ipinapakita sa kanyang mga tagabasa. Kung titingnan natin ito sa Mateo chapter 8, verse 16 to 17, ano ang sabi diyan? Nang gabing iyon ay dinala nila sa kanya ang maraming inaalihan ng mga demonyo. Pinalayas niya ang mga espiritu sa pamamagitan ng salita at pinagaling ang lahat ng mga may sakit. Ito ay upang matupad ang sinabi sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Kinuha niya ang ating mga sakit at pinasan niya ang ating mga karamdaman. Paulit-ulit si Mateo. Pinapakita niya mula sa banal na kasulatan na si Kristo Jesus ang tunay na Haring Mesiyas. Saan niya kinuha ito? Sa Isaiah chapter 53, verse 4. Na kung saan ay sinasabi, tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman at dinala ang ating mga kalungkutan. Gayunmay ang ating itinuring siya na hinampas, sinaktan ng Diyos at pinahirapan. Alam po ninyo, ang lahat ng mga milagro at pagpapagaling na ginawa ni Jesus ay nakita nung mga tao, nung kanyang mga tagasunod, nung kanyang mga disipulo. At ito rin, maaring hindi natin nakita ito personally, pero ating nababasa ito. Di ba? Ito ay nakasaad saan? Doon sa ating banal na aklat, ang Biblia. Kaya kung titingnan ninyo dito sa 1 chapter 20, verse 30 to 31, ang sabi niya rito, gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos. At sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Kaya ito isinulat upang maipakita sa atin na si Kristo Jesus ang tunay na Kristo, ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na Haring Mesiyas. Yun po ang kadahilanan kung bakit siya nagpapagaling ng mga may sakit, kung bakit siya ay nagpapakita ng mga milagro, upang tuparin ang propesiya, upang maipakita niya ang kanyang pagiging mahabagin doon sa mga taong kanyang pinili at kanyang minamahal. Ngayon, baka yung iba sa inyo ay nag-iisip, okay, alam natin na si Jesus ay nagpapagaling. Pero bakit yung mga disipulo niya nagpapagaling din at gumagawa rin ng mga milagro? Tingnan natin ngayon sa Marko chapter 16, verse 19 and 20. Ang sabi po rito, kaya't ang Panginoong Jesus nga, pagkatapos na siya'y magsalita sa kanila, ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At humayo sila at nangaral sa lahat ng dako, habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatotohanan ang salita
sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. At ano yung mga tanda na yun? Yung mga milagro, yung mga pagpapagaling sa mga may sakit. Alam po ninyo, itong pagpapagaling o mga milagro na ginagawa nitong mga disipulo na ito ay hindi katuparan o hindi para sa kanilang benepisyo. Ito po ay isa pa ring pagpapatunay na si Kristo Jesus ang Haring Mesiyas. Bakit? Sino ba ang ipinahahayag nila? Anong ebanghelyo ba ang ikinakalat nila o tinuturo nila? Hindi ba ang patungkol kay Hesukristo? Kung gayon, itong pagpapagaling nila, itong ministeryo na kanilang ginagawa na kung saan ay may mga milagro din silang ginagawa, ito ay upang patunayan na si Kristo Jesus ang Haring Mesiyas. Hindi po ito para sa benepisyo nila. Hindi po ito para kahit sinong tao na lang ang kanilang hipuin ay gagaling. Hindi po. Yun lahat po ng mga taong pinagaling nila na nakita sa Biblia ay itinaon po talaga yan ng ating Panginoong Diyos. Hindi yan random na kung sino-sino na lang ang kanilang papagalingin. Sarili nga nila, hindi nila mapagaling. Diba katulad nung sinabi ko sa inyo, si Pablo, 3 beses na hiniling niya sa Diyos na siya ay pagalingin, anong nangyari? Hindi siya gumaling. Hindi lang yun, pati yung disipulo niya, si Timoteo, may sakit. O anong sinabi niya kay Timoteo sa unang Timoteo 5:23? Ang sabi diyan, huwag ka nang iinom ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong tiyan at sa iyong madalas na pagkakasakit. Sandali lang ha. Baka isipin ninyo, uy, pag may sakit pala ako, pwede akong uminom ng alak. Okay, yan ay maling pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam po ninyo, yung alak ng mga panahon ni Jesus, at sa panahon din naman natin ngayon, meron talagang healing content eh. Katulad nung sa mga taong merong tinatawag natin na RA, alam niyo ho ba kung ano yung RA? Rheumatoid arthritis. No, ang sinasabi parati ng doktor ay uminom ka ng kaunting alak araw-araw. Kaunti lang. Hindi yung isang bote. No, kaunting alak. Dahil nakakatulong yan sa circulation ng dugo. Systemic kasi ang sakit na rheumatoid arthritis. Hindi ito yung mataas ang uric acid, kaya namamaga yung isang kasukasuan. Hindi po ganun. Ang rheumatoid arthritis po ay systemic. Pag umatake yan, buong katawan yan masakit. Hindi mo maigalaw. Bakit ko alam? Meron ho kasi akong rheumatoid arthritis. No? Pero to be honest with you, hindi na ako dati sinusubukan ko yan. Pero for me, as much as possible, bilang inyong tagapagsalita dito, as much as possible, iniiwasan ko na talaga yan. No? Dahil ayokong maging isang ehemplo na baka sabihin nyo, pag nakita nyo may hawak akong wine, uy, pwede palang uminom ng alak. Though, mahabang diskusyon yan, pag titignan natin sa Biblia, oo nga, at wala naman sinabi na bawal uminom, ibang Bible study na lang yan, ha? Hayaan nyo na lang muna ito sa ngayon. Pero ano ang sinabi ni Pablo kay Timoteo? Imbis na sabihin niya, Timoteo, sa ngalan ni Jesus, ikaw ay gagaling. Hindi niya sinabi yun. Ano sabi niya? May sakit ka ba? Masakit yan mo? O bumili ka ng gamot doon sa generics pharmacy at inumin mo. Gagaling ka niyan. Yun basically ang sinabi ni Pablo kay Timoteo. Hindi natin pwedeng utusan ang Diyos na pagalingin ang isang tao. Ang pwede lang natin gawin ay hilingin ito sa Diyos. At ito ay kung kanyang loloobin, or ito ay kung ayon sa kanyang kalooban, gagaling yung tao na yan. Pero kung hindi, wala tayong magawa. Pero pwede natin itong hilingin sa Kanya. Hindi natin siyang pwedeng utusan. Nasasabihin mo sa ngalan ni Jesus, ikaw ay gagaling. Namatay ka agad. Problema yan, di ba?
Okay, so sa Gawa chapter 2, verse 22. Ang sabi rito, kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazareth, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghat at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Alam po ninyo, nakita natin dito sa verse 22 na sinabi na ito ay upang mapatunayan na si Jesucristo ang tunay na Haring Mesiyas. Na yung kanyang mga milagro, yung mga pagpapagaling na kanyang ginawa, yung mga kababalaghan na kanyang ginawa ay tanda o pagpapatunay lamang na si Kristo Jesus ang tunay na Haring Mesiyas. At kung titignan na natin ngayon sa Mateo chapter 4, verse 24 to 25, malapit na rin po tayong matapos. Basahin po natin ng sabay-sabay ito sa Mateo 4, 24 to 25. Kaya't, at kanilang dinala sa kanya ang lahat at mga pinahihirapan ng sari-saring sakit at kirot, ang mga inaalihan ng mga demonyo, at ang mga may epilepsya, at ang mga lumpo. Judea at mula sa ibayo ng Jordan. Alam nyo, dahil dun sa mga milagro ginagawa ni Jesus at ni Jesus at yung mga aral na kanyang inihahayag noong mga panahon na yon, ay kumalat ito pati dun sa kanilang katabing bayan na Syria. Ang Syria ay nasa bandang tuktok ng Galilea. At dahil diyan ay maraming tao ang nagdala ng kanilang mga kaibigan o kamag-anak na may sakit at may karamdaman. Alam nyo, nung ito ay aking pinag-aaralan, sabi ko, hindi ba yung may sakit at may karamdaman ay iisa lang? Di ba? Parang iisa lang ang ibig sabihin. Yun ang initial understanding ko dito sa salitang yun, yung sakit at karamdaman. Nung tinignan ko ito sa salitang Greko, yung salitang karamdaman, no, o yung diseases, no, sa wikang Ingles, ito ay, ang ibig sabihin nito ay sakit at karamdaman nga. At kung titingnan ninyo ito sa Webster Dictionary, ang sinasabi rito ay yung matinding sakit. Yun yung karamdaman. Yung salitang sakit naman o yung sickness sa wikang Ingles, sa salitang Greko naman ay malakia, na kung saan dito sa wikang Ingles din ay softness or enervation. Ang ibig sabihin pala ng enervation ay yung ikaw ay parang na-dehydrate, naubusan ng lakas. Pag naubusan ka ng tubig, nawawalan ka ng lakas. Kung ikaw ay pukpok sa trabaho at parating puyat, manghihina ka talaga. At ano ang mararamdaman mo? Parang ikaw ay may sakit. Yun pala ang ibig sabihin ng may sakit. No? So, ang ibig sabihin ng disease sa sickness ay hindi pala pareho. Pag sinabing disease, yun yung parang ikaw ay dinapuan ng sakit. Katulad sabihin natin ng cancer, o tuberculosis, or kung ano pa. Pero yung sickness, yun ay pwede nating sabihin dahil sa nanghina ang iyong immune system, dahil sa pagod, no? At ikaw ay nilagnat o sinipon o inubo, yun yung sinasabing sakit. Okay? Or sickness. So yun pala ang difference. Just to explain that to you para maintindihan natin. Pero dito rin, sa verse 24, hindi lang yung mga may sakit at may karamdaman ang dinala. Pati na rin yung mga taong demon-possessed. Yung sinasaniban ng masamang espiritu. At pati na rin yung mga may sakit sa pag-iisip o dun sa utak, katulad ng epilepsy.
Hindi lang yun, pati yung mga paralitiko ay dinadala din ng mga tao kay Jesus. At ano ang ginawa ni Jesus sa kanila? Lahat sila ay pinagaling ni Jesus. Maraming ang mga karamdaman ng mga panahon ni Jesus ay galing sa demonic oppression or demonic influence. No? At lahat ng iyon ay walang nakalusot sa ating Panginoong Jesus. Lahat ng iyon ay Kanyang pinagaling. Ito ay katuparan ng propesiya kay Jesus na siya ang tunay na Haring Mesiyas. At ito rin ang paraan upang maipakita ni Jesus ang Kanyang pagkahabag sa sanlibutan. Yun ay sa pamamagitan ng pagpapagaling niya sa mga may sakit. At doon sa verse 25, makikita natin dyan, ipakita lang natin doon sa screen. Anong nangyari? Sinundan siya ng napakaraming tao mula sa iba't ibang lugar. Hindi na lamang sa Galilea, kundi sa Decapolis, sa Jerusalem, Judea, at sa ibayo pa ng Jordan. Marami ang sumunod sa Kanya. Kung titingnan natin dito sa Mateo chapter 15 verse 30, o basahin natin ng sabay-sabayan ulit. Lumapit Inilagay nila ang mga ito sa kanyang paanan at sila'y pinagaling niya. Ang daming tao na ngayon sa panahon na ito ay sumusunod kay Kristo. Habang umiikot siya doon sa 240 bayan sa loob ng Galilea, ay napakaraming taong sumusunod sa Kanya. Dahil sa salita na Kanyang inihahayag at dahil doon sa mga milagro na Kanyang ginagawa. Yun ang kadahilanan kaya maraming tao ang sumusunod sa Kanya. At dahil diyan, yung balita tungkol kay Jesus ay talagang kumalat. At nang itong balita na ito ay umabot kay Juan Bautista, nung siya ay nakakulong na, alam niyo anong ginawa ni Juan Bautista? Inutusan niya yung isa niyang disipulo at pinapunta niya kay Jesus sa Galilea upang tanungin ito. At ano ang sagot ni Jesus doon sa disipulo ni Juan? Ito yun. Sa Mateo chapter 11 verse 4 to 5. Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Humayo kayo at sabihin ninyo kay Juan ang inyong naririnig at nakikita. Ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay ay nakakalakad, ang mga ketongin ay nalilinis, ang mga bingi ay nakakarinig, at ang mga patay ay muling binubuhay at ipinapangaral sa mga dukha ang magandang balita." Dito muli ay tunay na pinakita na si Kristo Jesus ang Haring Mesiyas. Siguro merong iba sa inyo nag-iisip na ang sarap siguro kung nandun tayo sa panahon ni Jesus na kung saan siya ay nagtuturo at kung saan siya ay gumagawa ng milagro. Di ba? Isipin yun, ang sarap siguro no, kung nandun tayo. Personal nating maririnig mula sa bibig ni Jesus ang Kanyang salita at yung mga milagrong Kanyang ginagawa. Pero alam po ninyo, in reality, sa totoong buhay, sa tingin ko hindi madali yan. Nung mga panahon ni Jesus, ay ibang-iba ho sa panahon natin ngayon. Nung panahon ni Jesus, ang mode of transportation nila, hindi kotse. May kamelyo, pero kadalasan ay lalakad sila. Kung iikutin mo yung 240 bayan sa Galilea at bubuntot-buntot ka parati kay Jesus, abay hindi madali yan. Lalo na kung may dadaanan kang mga disyerto na kung saan ay maalikabok, di ba? Pag tag-init, o kung mainit pa, di ang hirap. Paano pa kung umulan? Di maputik. Hindi lang yun. Sa dami ng tao na sumusunod sa Kanya, mahirap din sigurong makalapit kay Jesus dahil makikipag-unahan ka, makikipagsiksikan ka. Hindi madali ang sumunod kay Kristo Jesus noong mga panahon na yun. Walang mga air condition na
sambahan or simbahan ng mga panahon na yun na katulad ng meron tayo dito ngayon, di ba? Napakasarap sumamba sa Panginoong Diyos. No, na sa pagsamba natin, kadalasan ay nakakatulog pa nga tayo dahil sa lamig. Di ba? Alam ninyo, nung mga panahon na yun, walang ganyan. Ang hirap sumunod kay Kristo Jesus noong mga panahon na yun. Wala yung mga coffee fellowship na kung saan ay may kape na isineserve sa iyo na habang kayo ay nagfe-fellowship o habang kayo ay nagkakape, nag-uusap kayo. Wala hong ganyan. Doon ipinakita nung mga tagasunod ni Kristo Jesus na talaga na sila ay susunod kahit ano ang mangyari. Kahit ito ay gaano kahirap, ay hindi sila susuko. Sila ay patuloy na sumunod kay Kristo Jesus. Sa ating pagtatapos, ito yung tanong ko para sa ating lahat. Tayo kaya, willing ba tayo na sumunod kay Kristo Jesus kung alam natin na ito ay mahirap? Kung alam mo na ikaw ay mapuputikan o maaalikabukan o maiinitan sa mga lugar na pupuntahan mo. Willing ka ba na ikaw ay pumunta sa squatters area at doon magturo, no, linggo-linggo ng salita ng Diyos? Willing ka ba na maglabas ng kaunting tulong, pera man o kahit anong bagay, panahon sa iyong kapatid na naghihirap o sa isang kapatid na may sakit? Willing ka ba na ito ay puntahan at damayan siya? E paano kung walang aircon? Paano kung mainit? Paano kung walang sasakyan na pwedeng puntahan yun? Susunod ka pa rin ba kay Kristo? O hahayaan na lang natin si Hesus Kristo na tumulong dun sa ating mga mahihirap na kapatiran? Nung nandito si Jesus, ang parating niyang kasama ay hindi yung mga mayayaman, hindi yung mga naka-aircon, hindi yung mga naka-dekamelyo o dekotse. Ang kasama niya parati ay ano? Yung mga taong mahihirap. I'm not saying na masama o hindi okay kung tayo ay nasa aircon. Ang sinasabi ko lang ay ito. Na isa sa buhay ba natin yung ating nalalaman? Yung mga katuruan na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Hesus. Yung ehemplo na kanyang ipinapakita. Ano yung ehemplo na yun? Siya ay pumupunta doon sa mga taong may hirap at pinoproklama niya ang salita ng Diyos. At sila ay kanyang tinutulungan. Paikot-ikot. Baliwala sa kanila ang mapagod o pawisan o kaya'y magutom o mahirapan. Ang importante ay masunod nila si Kristo Jesus. Willing ba tayo na gawin yon? Ha, mga kapatid ko? Alam niyo, madaling sabihin, no? Pero napakahirap gawin. Kaya ang panalangin ko ay mangusap ang Espiritu sa ating mga puso, na kung saan ay ipapaalala sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos na dapat nating gayahin ang ehemplo na ipinakita sa atin ng ating Panginoong Hesus. Okay ba yan? Sige, magsitayo po tayo at tayo po ay mananalangin. Panginoon, salamat po sa inyong salita. Naway ito po ay hindi lamang manatili sa aming mga utak. Sana ito po ay bumaba hanggang sa aming mga puso. Na ito po ay aming maisabuhay. Katulad ng inyong ginawa na ipinakita nyo ang inyong habag o awa sa inyong mga pinili, sa mga taong may sakit. Na kung saan kayo ay nagpalibot-libot para lamang maipakita ang inyong pagmamahal sa kanila. Panginoong Hesus, turuan niyo po kami na ito po ay aming magampanan. Dahil yan po ang utos ninyo sa amin. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapag-aral at makapagsamba sa inyo. Naway
sa aming pag-alis sa lugar na ito ay patuloy na aming isa sa buhay ang inyong salita upang ang bawat tao na aming makasalamuha ay makita nila na si Jesucristo ay tunay na nasa aming mga buhay. At sila din po ay dumating sa pagkakataon na yun na sila ay makakilala din po sa inyo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.